Sunshine's POV. Sumama ka sa akin, Sunshine. Nakalahad ang kamay niya habang nakatingala ako sa kanya. Wala na sa aking sarili. Paliligayahin kita. Itinulak ako ng kagaspangan ng kanyang mga salita para tuluyang tumalon sa higanting apoy. Nang lumapat ang palad ko sa kanya, alam kong katapusan na ito ng aking pagpipigil. Ibibigay ko sa kanyang sarili ko ng walang pagdadalawang isip. Akala ko aakayin niya ako pababa, pero hindi. Kinarga niya ako pasaklang sa matipuno niyang bewang. Halos hindi ko na namalayang nailapag na niya ako sa gitna ng kama. Habang kinukuyo mo sa loob ng kanyang mga kamay ang buhok ko sa kontroladong pag-angkin sa mahahabang hibla, mas malalim ang kanyang halik. Nang iwanan niya ako sa gitna ng kama, bigla akong nilamig. Pakiramdam ko dinaya niya ako. Para akong pinangakuan ng matamis na candy matapos kong magbunot ng 3 dosenang uban ng matanda. Bumangon ako, nakasimangot. San ba tayo pupunta? Tinitigan niya ang panloob ko sa kamay niya bago sumagot. Napangiwi nang makitang luma na yon at malala pa sa bacon. Marami ka ng bagong damit ngayon. Yun ang gamitin mo. Pero ibinulsa ang panloob ko na parang mamahaling panyo. Halika na. Itinayo ako sa kama at tinulungan akong ayusin ang palda ko. Lumayo ka na agad sa akin, bago pa may mangyaring masama sa'yo. Pinalo ako sa pigi, malakas, na umawang ang bibig ko. At dahil yata doon, hinuli niya uli ang mukha ko ng 2 kamay at hinalikan uli ako. Hindi kita kukunin ng walang bendisyon ng kahit isa sa mga iginagalang mo. Respeto ko yun sa tatay mo dahil pinalaki kang mabuting tao. Mababaw, oo. Pero yun ang hangganan ng magagawa ko. Hindi ko siya naiintindihan kaya napatitig na lang ako sa kanya. Dalhin mo ako sa bahay ng best friend mo. Pahabol niya bago ako itinulak palayo. Seryoso ka ba? Kung ganon, gusto rin pala niyang kilalanin ang superpowers ng BFF ko. Maganda nga yun. Connection muna bago landi. Nilapitan uli ako. Nakatungo. Hinawi niyang buhok ko, palayo sa mukha ko. Higit pa sa inaakala mo at ng best friend mo. Hindi ako natatakot na harapin sila o kahit sino pagdating sa'yo. Ano kayang pwede nating dalhin? Binuksan ko na ang pinto. Lakad bibi muna, Sunshine. Ang mabuti kong intensyon sa'yo. Sabi, inakbayan ako palabas ng container house. Maliwanag pa sa labas. Sakto lang sa aabot kami kina Helga bago lumubog ang araw. Mabuting intensyon daw, oh. Oo nga naman. Meron pala siya nun. Magkasama kaming lumabas ng bagong bahay. Sa kubo pa rin kami nagbihis. Nagpalit ako ng maayos na damit. Long sleeve at pajama. Hindi galing sa mga binili niya dahil sa lugar na ito. Tuwing Pasko lang o bagong taon uso ang magsuot ng bagong damit. Kung mapilit ka at napansin ka ng iba, ipipilit naman sa'yo na birthday mo kahit hindi. At kung utu-utu ka, magpapapansit ka ng wala sa oras. T-shirt na puti at faded jeans naman ang pinili ni Sandro. 2 maleta na ang dala niyang damit. Marami na kaysa sa akin. Ang sasakyan namin, sarili niyang Land Rover. Bagong-bago at kumikinang sa maalikabok na kalsada. Mula sa aming bahay, pumakabila lang kami sa kawayanan at tinahak namin ang pabalik na kalsada papunta sa bayan. Mga 300 meters lang bahay na ni Lola Maria. Sasalubong ang mga 6 na alpas na aso nila at kubong may balkonahe na tumatanggap ng lahat ng klase ng tao, pati taong labas at taong kulang-kulang ang pag-iisip. Malawak na botanical garden ang kanan at herbal garden ang kaliwa. Lupa naman ang malawak na harapan at walang naliligaw na damo. Sa kubo, wala ang ibang apo ni Lolang Maria nang dumating kami. Kapag panahon ng pasukan, umaabot ng higit 1 dosenang mga estudyante sa kanila na nag-aaral sa bayan. Mula sa mas malayong parte ng kabundukan. At dahil halos sila lang ni Helga ang magkasama, nagyakap kami ng best friend ko ng walang patid at tumalon kami ng parang 1 taon uli na hindi nagkita. Nagpahanda ng kape si Lola Maria sa lilim ng punong kahoy at hinarap si Sandro. Nanahimik agad ang mga aso sa isang taas lang ng basto ng matanda, medyo chubby na nasa late 70s at may napakaliit na noo. 2 daliri lang ang sukat, ganon si Lola Maria. Mukhang Kastila dahil sa tangos ng ilong at maputi at may pekas sa balat. Ang binti niya parang nilahian ng mga Hapon. Magkaaway ang tuhod. Kami ni Helga, sumugod agad sa dingding para makinig na ng pag-uusap ni Sandro at Lola Maria.
Magkadikit ang mga ulo na nakikiusyoso mula sa butas na sawali. Kanya-kanyang gawa ng butas para sa aming mga mata. Kabado si Sandro dahil harapan namang pinag-aaralan ng matanda ultimo paghuhugot niya ng hininga. Wala po akong kahit anong dala pero narinig ko pong mahalaga sa mga taga rito ang herbal garden nyo. Pasakali, sabay buga ng hininga. Ikinukuskus ang basang palad sa ibabaw ng pants niya. Binunggo ako ni Helga sa balikat. Anak ng tukneneng, may asal tao rin naman pala kahit brusko. Hinila ko ito sa buhok pati ngala. Judgmental ka kasi. Saka mabait rin naman siya kahit gising. Tumahimik kami sabay ng makabuelo na si Lola Maria. Kung mahalaga sa akin, ano naman sa'yo? Nakalabing sagot nito. Mas pa-hard to get pa si Lola kaysa sa akin. Sumulyap si Sandro sa gawin ng herbal garden. Gusto ko po sanang ligawan ng best friend ng apo nyo. At dahil po doon, payag po ba kayo na ipagawa ko ang garden nyo? Tumikwas ang sulok ng labi ng matanda. Alin, gaya nung pinag-uusapan ng mga tao na bahay dyan sa kabilang panig. Yung bahay ba na bagong tayo na parang makapal na lata ba ika mo? Shock si Sandro, sabay ang kamay na kumukumpas. Naku, Lola, hindi po yun lata. Umiiling siya, sunod-sunod. Makapal po yun. May insulation din sa loob at fully air-conditioned. Pataas na ang tinig ng matanda. Ano nga? Singhal nito sa binatang aligagana. Balak mo bang ikulong rin sa latang mga halaman ko? Native po ba dapat? Gets agad ni Sandro. Aba oo. Nakataas ang tungkod ng sagot nito. At hindi binili. Kailangan dumaan sa kamay mo. Pinaghirapan. Buong sigasig. Tumatango ako mula sa butas. Oo nga, naaalala kong sinabi ng nanay ko. Pinahirapan din daw noon si tatay para ipakita sa mga nanliligaw kung gaano kahalaga sa kanilang nanay ko. Kaya naman kahit sobrang dami ng pinagdadaanan nilang mag-asawa, kapag naaalala nila yon, nag-iisip daw silang mabuti at ni minsan hindi nabanggit ang tungkol sa paghihiwalay. Nasa bigat at haba ng sakripisyo sa maraming taon. Walang ipinagkaiba sa yamang pinaghirapan mong makuha at pinagdaanan mo ng mahabang panahon gamit ang sipag, pawis at dugo. Sa tingin ko alam din yun ni Sandro, kaya ako niyaya sa bahay ng lola ni Helga. Ang meron kami na nagsimula sa maliit na gulo ay naging napakahalaga sa kanya at mas magiging mahalaga pa sa bawat paglipas ng oras. Si Sandro na agad alam ang isasagot. Yung bayanihan po bang sinasabi nyo? Tekang bata ka, nagsasalita ka yata ng bagay na hindi mo pa nakikita. Ano ba sa tingin mong bayanihan? Napanganga si Sandro, hindi alam ang isasagot. Naku, kasalanan ko to. Pero naunahan ako ni Helga na lumabas sa pinagtataguan namin. Lola, pwede po akong makialam? Nakataas ang kamay nito na lumapit sa mga nag-uusap. Ako rin po, pwede. Segunda ko, nakataas din ang kamay. Hindi! Matatag na sigaw ni Lola Maria. Usapang matanda ito, hane. Magsipasok kay sa loob. At bakit pagkabagal-bagal ng kape? Susundan ko pa baga ang takore. Hala, oo nga, ang kape. Andyan na po. Duwit kami ni Helga na nagbaho sabay takbo sa kusina ng kubo. Kalmado na si Lolang Maria nang pabalik na kami. Parang hinintay kami bago magsalita. Kung seryoso kang pangatawanan ng regalo mo sa garden ko, gumising ka ng madaling araw at simulan mo na agad ang bukas. Nakapaling ang mukha nito sa kaliwa, ayaw tingnan si Sandro. Opo, Lola. Nakatayo na agad ang binata, nagbaw at nanatiling ganun sa ilang sandali. Mababa, Japanese style. At ikaw, Helga, tawag nito sa apo na may dalang tray ng kape. Simula bukas, dito muna matutulog si Sunshine. Lola, si Sandro na agad sinibat ng tingin si Lola Maria. Pwede po bang samahan niya si Sunshine sa Manila para sa isang linggong bakasyon? Isang linggong bakasyon? Kami ni Helgang nagduwit, umangat ang kilay ng matanda. Kasama ka? Hindi po. Mabilis na sagot ni Sandro, nakatayo pa rin sa harap ng matanda. May iwan po ako dito dahil inaayos ko pang bahay. Sila lang po ni Helga, ang sekretary kong mag-aasikaso sa bakasyon nila.
Walang tugon sa matanda. Pati kaming magkaibigan hindi humihinga. Si Sandro uli. Level up pa. Opo. Kumikis-kis na ang mga kamay niya, parang nagdadasal. Gusto ko po sana silang magbanding na magkaibigan. Tumango ang matanda. Kagandang balak niyan, pero wala kaming pera. Paano yon? Matalinong sabi, inaayos ang salamin sa mata. Taas ang kamay ni Sandro. Sagot ko po lahat, ako pang bahala. Para siyang may-ari ng sweepstakes na nanalo sa loto. Nagbuntong hininga ang matanda, sumusuko. Sino ako para tumanggi? Pero sumulyap sa akin. Pero masusunod ang may katawan, hindi ang kalooban ko. Makahulugan itong wika. Tumitig ka nga sa mga mata ko. Si Helga habang nagkakape na sina Sandro at Lola Maria sa labas. Kinabig ako sa muka, isang kamay. Magka-eye to eye kami ni Helga sa sobrang lapit. Naduduling ng aking mga mata. Bakit ba? Nahalikan ka na ba ng lalaking yan? Hindi ako makatanggi. Siya ang lie detector test sa baryo namin. Balitang-balita na may lahing mangkukulam ang best friend ko. Oo. Hanggang saan? Kailangan ko pa talagang sagutin yan? Aba, hindi na kami teenager Ikaw ba? Aaminin mo ba sa akin kung ilang beses ka nang ninakawan ng halik ni Craig Alistair? Iba naman yun. Satsat niya sa akin. Abnormal ang lalaking yun at may lahi yatang rapist, kaya nga hindi nakakapunta dito. Inanong mo siya. Anong inano? Sinaktan? Binugbog ko ng bakawan. Sigaw niya. Kumukumpas ng martial arts, 2 kamay at paa. Teka, ikaw ang pinag-uusapan natin Kaya kong sarili ko, babae ka, ikaw magsabi. Nag-ano na ba kayo ni Mr. L? Nag-ano? Ay! Tinapik niya ang noo. Kabobo mo, be. Kung nag-ano na kayo. Ulit ko. Re, mi, pa, sol, la, ti, do. As in, kiss sa music? Buisit! Asar na asar siya sa akin. About bird and the bees, ganun. Nag-hand gesture na siya ng bilog at mahabang daliri na urong-sulong. Namula ako. Hindi pa Pinakatitigan niya ako. Inosente ka pa ba? Hindi ako kumurap. Pinakawalan niya ang mukha ko. Good. Sasama ako sa'yo sa Manila o kahit saang planeta. Pero kung bibigay mo agad ang bataan sa kanya, isusumpa kita ng mga 1 buwan. Niyakap ko siya, mahigpit. May kasamang piga at panggigigil. Salamat, bestie. Pero bigla kong naisip. Hindi ba unfair yon kay Sandro? Anong unfair ka dyan? Singhal niya. Akala mo ba may time out pa kapag naanakan ka ng lalaking yan? Buong buhay mo wala ka ng day off. At kahit wala ka pang anak, kailangan mo na magmasteral sa home eco nanay. Lahat sa buhay mo magbabago na. Unless maswerte ka sa lalaking yan at hindi agad yan magsawa o magbago. May naalala ito. Mag-post ka nga sa FB mo. Ngayon na. Anong ilalagay ko? Vacation mode on. Bakit? Para alam ni Craig na mawawala ako dito at hindi na ako ipadampot sa barangay ng lokong yun. Hindi agad ako nakasagot. Mas tama yata na kausapin ko muna si Sandro at sabihin ang panig ko tungkol sa mga bagay-bagay. Bestie, hindi pa final ang bakasyon kasi nag-uuntugan ng mga dulo ng hintuturo ko. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya? Huwag ka nang magpaliwanag. Si Helga na natimbang agad ang mga alalahanin ko. Alam ko yon. Di rin naman kami kasi close para maging komportable ako sa libre at galing sa taong hindi ko lubos na kilala. Sa kanya mo ipaliwanag kung bakit. Tinapik niya ako sa balikat. Sa labas nakita kong tumayo si Lola Maria na agad inalalayan ni Sandro sa braso. Saan sila pupunta? Sandro's POV. Lalaking mapagsamantala. Nagulat ako sa sinabi ng matanda. Nanigas ako't napahinto sa paglalakad kasabay niya. Hinahayo ng mga paa niyang palayo sa kubo. Papunta yata kami sa hangganan ng herbal garden, kung saan may mga tipak ng malalaking bato at arko sa unahan. Ako, mapagsamantala? Nagpatuloy siya habang naglalakad. Napasunod ako. Iyon nang iisipin sa'yo ng mga taga rito. Kapag kinuha mo ang puri ng kapuspalad na batang yan, nang basta na lang, at wala man lang pasintabi o may nakakaalam.
Masasaktan mo rin ang kalooban ng kanyang ama. Mabutit naisip mong puntahan kami ngayon. Dahil kung hindi, susugod sana si Helga sa bahay ni na Sunshine at maniwala kang babantayan niya ang best friend niya. Kahit magliparan ng bala sa paligid nila. Kanina pa sana, pinigilan ko lang talaga. Mahal na mahal ni Helga si Sunshine. At kahit nasa edad na, alam ng apo ko ang kahinaan ng batang yan. Malungkot ang sulyap sa malayo. Lola, para akong sinaksak sa puso ng makalawang na punyal. 2 kamay siyang kumapit sa tungkod na yari sa yantok. Iba ang pagsasama na may basbas sa pagsasama na banig lang ang saksi sa sumpaan yung dalawa. Kung kaya mong ilagay sa lugar ang lahat, yun ang pinakamabuti mong gawin. Sa tingin ko kasi ang pakay mo sa kanya, hindi na mapipigilan. Napailing ang matanda. Ang mga kabataan ngayon, sarili na lang ang dinodiyos. Kaya hanga ako sa'yo na naisip mong magpakita sa akin. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin at nagkusa akong lumuhod. Dala siguro ng guilt dahil nabasa niyang maitim kong hangarin. Inamin ko ang totoo at nangako ako ng mga bagay na dati ay wala sa plano ko bago ako sumama kay Sunshine. Matagal kami nag-usap ni Lola Maria. Mga sekretong hindi maririnig ni Sunshine at Helga dahil sa sapat na distansya. Pero nakikita nilang nangyayari sa amin ng matanda. Tumanggap ako ng ilang suggestions mula kay Lola Maria at gagawin ko talaga yon para kay Sunshine. Proud akong tumayo mula sa pagkakaluhod ko nang matapos ang palitan ng salita sa pagitan namin ni Lola. At nang magkaharap na kami ni Sunshine, hindi ko napigilan ang sarili ko na yakapin siya ng mahigpit. Wala na akong pakialam kung tagain ako ng best friend niya. Nang pakawalan ko siya, nagniningning ang mga mata niya. Namiss rin niya ako kahit ilang minuto pa lang kaming napalayo sa isa't isa. Partida, nasa iisang lugar pa kami at halos abot tanaw lang namin ng isa't isa. Higit sa nararapat ang pagkahulog ko sa kanya. Isa itong obsession at kabaliwan na hindi ko na matatakasan. Siguradong masisiraan ako ng bait kung hindi siya magiging akin. Ikaw muna, may gusto ka bang sabihin? Lakas loob kong hinawakan ng kamay niya. Sabay kaming pumupwesto pa upo, magkaharap sa upuang kahoy sa ilalim ng malagong puno sa bakuran ni na Lola Maria. Kumikinang siya sa harap ko at sa gitna ng lunti ang tanawin. Hayun na naman ang mahika na siya lang ang natatanging may kulay sa buong paligid. Kumapit siya sa kamay ko, mahigpit. Halos nagniningning ang tinig ng magsalita.